Magandang ang boses ng damdamin. Tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalingap, magbigay lang din tayo ng ating opinion, reaction about dito sa ating napanood. About dito sa hindi daw naibigay na pera ni Kuya Mel. At yung nanay ni Vanessa na sa kumabilang buhay na ay matapang na nagsalita po mga kalingap. So alamin po natin sa video na ito ano ba yung about sa pera. So pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlog. Siyempre supportahan din po natin Kuya Mel. Ang inyong lingkod, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So, eto, alamin natin mga kalingap, ano ba yung masasabi ng nanay ni Vanessa sa pangyayaring ito mga kalingap. Tara, panoorin po natin ang video na ito. At ganon, napatay na nga yung anak ko. Bakit daw pinapablog ko pa? Hindi po ako ganong nanay. Na gano'n, doon na po ako sa ganung sitwasyon, gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po, parang ako nyo naman po, wag nyo naman pong gawa ng issue. Patay na po yung anak ko. Ginagawa nyo pa? Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin, pumunta po kayo sa bahay. Anytime po, harapin ko naman kayo. Kasi po, wala po akong taong pinusumbungan o sinisiraan kayo para may bumigay lang ng pera sa anak ko. Sino itong tao na ito? Si Dr. Love po, sinasabi niya na nagpa-vlog pa, pina-vlog ko pa yung anak ko. Sana naman Dr. Love, kung tumutulong ka, sana naman po bukal sa kalooban mo. Huwag niyo naman pong isumbat yung mga tinutulong niyo. Hindi ko naman po yung ginastos ko yun sa anak ko. Alam mo naman po yung kalagayan niya, nakita mo, pinasilip ko sa'yo. Alam mo kung gano'n nahihirapan si Vanessa. Bakit gano'n niya sa akin? Hindi ko Dr. Love ginagawa ito para lang sa akin. Ginabalan ko yung mukha ko kasi alam kong wala ako pong malalapitan. Kasi alam niyo kung mahirap kami. Kaya ako lumapit sa mga taong makakatulong sa akin. Bakit daw kailangan nyo hanapin yung pirang inabot sa akin? Ginastos ko yun para sa anak ko. Kasi pinagbintangan ako magnanakaw. Yung pong pirang sinasabi mo na inabot sa akin na hindi mo naman pinapangalanan. Yung pong 10K, tinanong mo baga po ako. Yung 10K, alangan naman pong isa-isahin ko sa'yo, yun lang naman ang tanong mo. Siyempre po, yun ang sasagutin ko. Alangan naman pong, hindi mo naman ako tinatanong ng ibang yun. Magdaldal ako ng magdaldal. Anong klaseng nanay naman po ko noon? Yun po, una naman yun inabot sa akin, Kuya Mel. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. So yan po, no, mga kalingap, narinig natin si nanay. At wala naman pong nag-utos sa kanya. Tinanong dyan siya ni Kuya Mel kung may nag-utos ba sa kanya para sagutin ito. So, matapang na sinagot ng nanay ni Vanessa na yung pera na hinahanap ni Iking ay naibigay sa kanya. So, sumagot lang daw siya dun sa itinanong about dun sa 10K at dun sa nauna pa na ibinigay, hindi naman yun itinanong. Kung ang itinanong lang yung ibinigay ni Kuya Mel at yung mga naunang ibinigay, hindi naman po itinanong. At nakarating naman daw po sa kanya yung pera. So bakit hinahabol ni Iking? Alangan naman, ibulsa ni Kuya Mel yun. Sa tingin ko, hindi gagawin po yun ni Kuya Mel. At talagang nakarating dito sa nanay. At ginastos ito ng nanay para dito kay Vanessa, no, mga kalingap. So ito na pa po natin. Ikaw nga po, grabing video, ang tagal-tagal ng video mo. Kasi kahit nang dialysis na yung ano ko, nagpaiwan ako doon, ilang minutes din tayo nung ibinidyo mo ako. Bakit hindi nagpapablog na si Vanessa sa kanya?
Ayaw niya na po. Yun lang sinabi niya. Ayaw ko nang magpa-vlog, mama. O, di ko naman po ano yun. Di ko man siya pinilit. Siya naman po ang kusang ano nun. At siya naman po ang kusang nag-ayaw. Hindi ko naman sinabi sa kanila, oh, mag-ayaw ka na anak dyan. Kasi Yung paglalayas niya at sumama doon sa boyfriend niya, totoo ba yun? hindi naman po siya totaling nag-ano. Kasi sabi niya, kasi mag-time na, magkaaway kami bilang mag-nanay. Pero yung pagmamahal ng isang nanay, hindi nawala sa anak ko. Nagmamakaawa pa rin ako sa kanya na, huwag ka nang umalis, magtraral ka. Kasi may tumutulong sa'yo. Pinili niya nga yung sumama doon. Wala naman masama sa akin to. Basta alam ko yung nasaan yung anak ko. Pinayagan mo ba siya? Hindi naman po sa ano, kasi hindi na nga po kami nag-uusap. Pero hinanap ko po yung anak ko kung nasaan. Kasi nga po, nagkaproon kami siyempre, yung anak ko, nagtatampo sa akin. Pero ibig sabihin, yung pag-alis niya na yon ay hindi dahil sa naging sutil siya o pasaway siya, kung hindi dahil sa kagustuhan niya Opo. at pinaalam naman sa'yo. Nag-ano naman po siya, hindi na nga nagdirekta sa akin sa mga ganyan, sa magkabarkada niya, sa kapatid niya na pupunta nga po siya ng Laguna. Hindi siya makadirekta na lang sa akin na, mama, aalis ako. Kasi nga, syempre, nagtatampo pa din siya, galit nga siya sa akin. Hindi niya pinadaan sa akin. Pero bilang isang nanay po, hindi ako naging pabayang nanay. Kung iniisip niyo, pabaya akong nanay, hindi ko mahal yung anak ko. Sobra ko pong Pero mahal. bumalik naman agad sila, di ba? Opo. Bumalik siya, pumunta siya sa akin, humingi siya ng, kasi nagpiesta lang sila noon ng takad. Pumunta siya doon, sabi niya sa kapatid niya, sabihin mo kay mama, ganito hingi ako ng mga dadalahin. Inasikaso ko yun, pumunta siya sa bahay, balik ulit sila ng Laguna. Tapos nung siguro naglilina siya masilan, umuwi na siya po dito, okay kami, babanding kami lagi So, noon. ibig sabihin, naging okay na sa'yo yung pagsasama nilang Opo, dalawa. tanggap ko na po kasi magkakaroon na sila nga ng baby. Okay po, wala po kami ng problema. Nagbalik na po yung simula nung pagkabata niyang nagbabandig na kami. Tapos lagi na siya, mama, pupunta ako dyan. Mama, pupunta tayo sa ganito. Ganun po kami, pero sasabihin niyo kung sabing suwel yung anak ko, kung ano-ano yung mga chika-chika niyo, hindi po yung totoo. May time lang na nagkakaproblema, siguro naman naranasan. Kasi lagi nilang sinasabi, pasaway daw si Vanessa. Sabi yun, hindi naman si totaling pasaway po. Mabait pong bata ang anak ko. Mabait po yan kahit tanungin mo sa mga kapitbahay. Mabait na bata yan. Pag pinagsabihan niyo po yan, hindi po yan sasagot. Siguro sa akin sasagot siya, pero sa inyo yung katad niyo, papangaralan. Hindi po pala sagot yung anak ko. Tutulo na lang yung luha noon. Kaya yung hindi po swell na bata kung ano yung anak ko. So yan po, no, mga kalingap, nabanggit dyan nung nanay ni Vanessa na nung nandoon daw, nung inaano nasa hospital siguro itong si Vanessa, ay dumalaw itong si Iking at yun nga, binlag pa niya. So, ang nangyari po kasi dyan, no, nabanggit din naman nung nanay na ayaw na talaga magpa-vlog itong si Vanessa dito kay Iking. So sabi nga nung nanay, ay hindi naman niya sinabihan to kung saan na lang umayaw, no, mga kalingap. At nalaman din natin na pumunta nga ito ng Laguna, sumama dun sa lalaki, at bumalik naman pala, at naging okay naman pala sila nung nanay niya, no, tapos bumalik ulit doon. So nung umuwi lang itong si Vanessa dahil maselan nga yung pagbubuntis, doon siguro nagkaroon ng problema, no. Pero yung bonding daw nila sa nanay at sa anak ay naging okay naman daw, no, mga kalingap. So, maganda yun. At least nalaman natin na naging okay sila, nagkaayos, na nagbalik sa dati. Yun nga lang, nagkaroon ng problema yan. Siguro talagang maselan yung pagbubuntis ni Vanessa, no, mga kalingap. So, ang kinakasama ng loob ni nanay ay kung ano-ano daw yung mga hindi magandang sinasabi dito kay Vanessa. So, para sa akin, dahil wala na naman si Vanessa, no, mga kalingap, ipag-pray na lang natin yung kanyang soul, no, na yung mapayapa na doon sa langit, no, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. So, ano masasabi mo doon sa pinaratang sa akin magnanakaw ako? Natatawa na lang po ko sa kanya kasi
Sabi ko, natanggap ko naman po yun. Bakit sasabihin niya nagnanakaw si Kuya Mel? Eh, So, ibig natanggap ko sabihin, naman yun. May katotohanan ba yun o wala? Wala po. Siya lang naman ang nagbigay ng ng motibo. Eh, yung pagpunta ko daw doon nung araw na, nung oras na namatay si Vanessa, humabol daw ako sa iyo at nagbigay ako sa iyo ng 5,000. Ay, wala ka naman po dun. Di ka naman po punta dun. Oo. May nag-chat sa inyo na wala na si Vanessa or nagtawag. Pero wala ka naman po dun kasi sabi mo, sa malayong lugar ka. O paano naman po makakapunta ka dun? Kaya nga, kasi yun ang sinasabi niya palagi. Kaya naman po ipinaabot yun. Kasi baka siyempre, mag-asa kayo, nag-asa pa na, andun sa ospital si Vanessa, nakikipaglaban pa rin. Eh, naiuwi na nga po at humuko na yung katawan ng anak ko. Tama. Nung time po kasi nung 13, dinialysis po siya. Naalam ko yun, nagpunta ako doon. Hininto po ng mga doktor o nurse yung magda-dialysis kasi po bumaba na po yung heartbeat po niya at saka yung oxygen. Oo. Isang oras lang po yung inakyat na siya. Tapos po tinawagan na ako nung kapatid ko po na pinapunta ko doon at yun naman po ang nagbabantay. Pinapunta ako doon kasi sabi po may importante akong pipirmahan. Oo. Pumunta po ako doon. Pagpunta ko po sa dialysis center, wala na yung wala na yung anak ko tsaka wala yung mabantay. Sabi ko, bakit kaya wala? Ano pa yung gusto mong ipaalam sa mga manonood ni Vanessa, no? Dahil doon sa mga kumakalat na mga kung ano-ano sa mga vlog, di ba? Sana po huwag na kayong maniwala sa mga nagbablog, nagsasabi na ganyan kasi wala naman pong katotohanan lahat ng sinasabi niya. Lahat-lahat po walang katotohanan. Sino yan? Ay, yung tao po, si Dr. Love. Kahit po, si Dr. Love, naamon kita ngayon. Pumunta ka sa bahay. Sabihin mo lahat ng ano mo. At hindi totoong nagpa-vlog ako doon sa morgue. Yun lang naiinis po ako sa iyo. Kasi inaano mo na nagpa-vlog ako sa morgue na patay na nga si Vanessa. Irespeto nyo naman po yung anak ko. Konting respeto naman po. Please lang sana po. Yun lang naman inaano ko sa iyo. Sabi nyo po, habot ng yung makakaya, tutulungan nyo si Vanessa. Bakit ganyan to po? Hindi naman na makapagsisig, hindi nyo makakausap. Ako yung kausap nyo, hindi na si Vanessa. Bakit po ang sasabihin nyo ganun, ulit-ulitin nyo? Kung tutulong kayo, hindi na sa akin ipapaabot nyo sa kapatid ko. So, sige, yung kapatid ko ang tulungan nyo, baka yun ang nangangailangan sa ngayon. Yun ang gusto niya, yun ang lagi niyong binabanggit, inuulit-ulit nyo na parang walang kwentang nanay. Sobra naman kayo, doktor, na pumunta kayo yun sa bahay, naamon ko kayo. Naandun ako ngayon, wala ako ngayon sa bahay. Maya-maya po, uwi na po ako at may nilalakad lang, inasikaso lang po akong ng anak ko. So, Yun po, no, mga kalingap, nilinaw lahat nitong nanay ni Vanessa kung ano talaga yung totoo, no? At ayan, hinamon pa nga niya itong si Iking na kung gusto niya na makausap siya, ay puntahan siya dun sa kanilang bahay, no, mga kalingap. At ayan nga, ano na lang po, ang magagawa na lang po natin ay ipagdasal natin yung kaluluwa ni Vanessa, no, mga kalingap. So, ayan, nalinaw po yung katotohanan na itong si Kuya Mel, yung pera na hinahanap na 5K ay naibigay naman po sa nanay at ginastos din po yun para kay Vanessa, no, mga kalingap. So, sana, konsiderasyon, syempre, dun sa nanay, no, syempre, nagdadalamhati yung kanilang pamilya sa pagkawala nitong si Vanessa, no, mga kalingap. At wag na lang tayo magsalita ng hindi maganda. Kung mayroon man tayong sasabihin na hindi maganda, ay mas maganda, tumahimik na lang po, ano, mga kalingap. Kasi sila na yung namatayan, nagdadalamhati sila. So, wag na tayo magbitaw pa ng mga salita na alam natin na makakasama sa damdamin ng iba. At huwag tayong magbitaw ng mga salita na wala namang katotohanan. So, ayan po, pinatunayan naman ni nanay na talagang natanggap niya yung pera na hinahanap at nagastos na po niya yun para kay Vanessa, no, mga kalinga. So, ang libing ay July 22, bukas na yun, no, mga kalingap. So, nakikiramay po kami sa pagkawala ni Vanessa.
ano lang, laban lang sa buhay ng mga kalingap. So, ayan po, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Siyempre, supportahan din po natin lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap reactor. At sa lahat po, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. So, hanggang dito na lamang po muna. Thank you and God bless sa atin lahat. Bye-bye po!